Noong taong 1963, sa tahimik na baryo ng Bagong Tubig sa bayan ng Mambusaw, Capiz, kilala si Mang Cardo bilang ulirang barangay tanod. Sa umaga'y lagi siyang nakabarong na kupas at may dalang kahoy na pamalo. Laging naglalakad sa paligid ng baryo upang tiyaking ligtas ang bawat kanto. Kilala siyang maunawain at matulungin. Madaling lapitan kapag may gulo at palakaibigan. Mapabata man o matanda, kanyang kinakaibigan. Madalas siyang makitang tuwing hapon umiinom ng kape sa harap ng tindahan ni Aling Zeni habang nagbibilang ng mga isusumbong sa kapitan kinabukasan. Mag-iingat kayo ha, lalo na at may nawawala na namang baka sa kabilang sityo. Wika ni Mang Cardo kay Judy habang iniaabot nito ang sukli sa biniling kape. Oo nga po, Mang Cardo. Sabi ni nanay baka raw aswang na naman yan. Sagot ni Judy habang tinititigan ng tanod na tila may kakaibang titig ng saglit bago muling ngumiti. Lumipas ang ilang gabi. Sunod-sunod ang ulat ng mga nawawalang manok, baboy at minsan ay mga tuta sa baryo. Ngunit mas lalong lumalala ang takot ng mga taga-Bagong Tubig nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaking taga-sitio Kalibo. Nakalugmok ito sa masukal na bahagi ng talahiban. Wala ng ulo at gutay-gutay ang dibdib. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Nagtipon ng ilang matatanda sa ilalim ng punong mangga sa may kapilya upang pag-usapan ang sunod-sunod na kababalaghan. Nakakandado ang bahay namin kagabi, pero pagbangon ko, wala na ang baboy na itinali ko sa likod. Kwento ni Tandang Andong habang hawak ang rosaryo. May amoy din parang sunog na buhok sa paligid ng kubo namin. Tapos may bakas ng paa na parang aso, pero malaki at may kuko. Sabi ni Nelson na nooy nanginginig pa habang nagsasalita. Isa lang ang ibig sabihin nito, may halimaw sa paligid natin. Pabulong na wika ni Rafael habang lumilingon-lingon na. Habang lahat ay nag-aalala, si Mang Cardo naman ay tila walang bahid ng takot. Ako na ang bahala, palalakasin ko ang ronda tuwing gabi. Aniya habang pinipisil-pisil ang balikat ni Nelson. Ngunit kung titignan ng maigi sa ilalim ng kanyang mga matang tila laging puyat, may aninong nagkukubli ng kasinungalingan. Kinagabihan, habang abala ang lahat sa kanilang kanya-kanyang tahanan, isang matandang albularyo ang tahimik na bumaba mula sa bundok. Siya si Mang Pablo, kilalang albularyo sa karatig baryo ng Kwartero. Dala niya ang kanyang sako na may tuyong dahon, langis sa tangting-anting. May narinig daw siya mula sa engkanto ng bundok. May isang nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa baryo ng Bagong Tubig. At ang halimaw na aniya ay nagsimula ng kumain ng laman ng kapwa at hayop. Aling Zeni, pwede ba akong makitulog sa kamalig nyo ngayong gabi? Tanong ni Mang Pablo. Oo naman, Mang Pablo. Basta't huwag kang umalis mag-isa sa gabi. Delikado ngayon. May halimaw daw na gumagala. Sagot ni Aling Zeni. Gabi ang gusto ko, kasi gabi rin lumalabas ang halimaw na yon. Sagot ni Mang Pablo na mas kakaiba ang ngiti sa labi. Samantala sa likod ng gubat na malapit sa ilog, isang figurang balot sa anino ang gumagapang sa dilim. Unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko. Ang katawan ay nababalot ng makakapal na balahibo. Ang kanyang muka ay unti-unting nagiging parang aso. Mahaba ang nguso, mapula ang mga mata, at naglalaway at umaagos ang kanyang laway sa ngipin. Siya si Mang Cardo. Ngunit hindi na siya ang dating mabait na tanod. Gutom na naman ako Bulong ni Mang Cardo habang naglalakad sa gilid ng kakahuyan. Nakakita siya ng isang batang lalaki na naglalakad pa uwi mula sa bahay ng tiyuhin nito. Walang paghahatubili, sumugod ang halimaw. Nagsisisigaw ang bata,
ngunit nalunod sa katahimikan ng gabi ang kanyang tinig. Kinabukasan, natagpuan ang putol-putol na parte ng katawan ng bata sa damuhan sa tabi ng palayan. Nagimbal ang buong baryo. Halos nawalan ng ulirat si Judy, na pinsan ng batang biktima. Hindi nito basta-basta hayop. Parang may demonyo gumagala sa gabi. At hindi ito nagmula sa labas, kundi sa loob ng baryo. Mariing sabi naman ni Mang Pablo. Sa araw na yun, nagpasya ang albularyo na magsasagawa ng lihim na pagbabantay. Tinuruan niya si Judy at Rafael ng tamang paglalagay ng mga dahon ng sambong at langis sa mga pintuan. Pinagmasdan niya rin ang mga bakas ng paa sa paligid ng talahiban. Papunta ito mismo sa dulo ng baryo, malapit sa kubo ni Mang Cardo. May alaga bang hayop si Cardo? Tanong ni Mang Pablo kina Rafael at Nelson. Wala po. Wala rin siyang pamilya, mag-isa lang siya sa buhay. Matagal na rin patay ang asawa niya. Sagot ni Rafael. Nagmumula sa lugar niya yung baho ng dugo at sunog na balahibo tuwing madaling araw. Akala ko dati naninigarilyo lang siya sa gabi, pero parang hindi eh. Sinimulan nilang obserbahan si Mang Cardo. Tuwing alas 11 ng gabi, nawawala ito sa kanyang kubo. Wala ring ilaw, ngunit bago mag-alauna, bumabalik itong basang-basa ng pawis at minsan ay may mga galos sa braso. Isang gabi, sinundan siya ni Mang Pablo sa ilalim ng buwan. Dala niya ang batya ng langis at ang anting-anting na gawa sa buto ng uwak. Sa kakahuyan, nakita niyang naghubad si Mang Cardo ng kanyang barong at pantalon. Saka gumapang sa lupa. Ang kanyang likod ay unti-unting bumaluktot. Umungol ito ng malalim bago nagsimulang magbago ng anyo. Sa wakas nakita rin kita, bulong ni Mang Pablo. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng punong langka, pinanood ni Mang Pablo ang pagbabagong anyo ni Mang Cardo. Ang balat nito ay tila pinupunit mula sa loob. Lumabas ang makakapal at maiitim na balahibo sa buong katawan. Bumilog ang mga mata at naging pula. At sa loob lamang ng ilang minuto, naging isang nilalang na kahawig ng isang dambuhalang aso, si Mang Cardo. Matutulis ang kuko. Malalaki ang kalamnan at may mukhang kayang takutin kahit ang pinakamatapang sa baryo. Umalingaw-ngaw ang isang impit na halakhak mula sa bibig ng nilalang. Umusok ang hininga nito habang sumisinghot-singhot ng hangin. Tila inaamoy kung nasaan ang kanyang susunod na biktima. Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Pablo. Dahan-dahan siyang umatras, hinawakan ng sako ng langis at umuwi sa kamalig ni Aling Seni. Hindi siya kumibo buong gabi, pero kinaumagahan agad niyang pinatawag si Judy at Rafaela. Sigurado na ako, ang halimaw na gumagala tuwing gabi, si Mang Cardo yon. Nagkatinginan sina Judy at Rafaela, parehong natulala. Hindi maaari. Si Mang Cardo, siya yung tumutulong kay Itay noong nabaril sa tulisan. Siya ang nagdala sa akin sa health center noong natuklaw ako ng ahas. Bulalas ni Judy na hindi makapaniwala. Totoo ang nakita ko. Sa sarili kong mata, hindi tao ang anyo niya tuwing hating gabi. Isa siyang nilalang na nababalutan ng kasamaan. At kung hindi natin siya mapipigilan, baka isa sa inyo ang susunod na biktima. Habang nagpupulong sila sa lumang silid sa likod ng tindahan ni Aling Seni, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa may tabing ilog. Tumakbo ang mga tao patungo roon at natagpuan ang isang bangkay na nakabitin sa puno ng bayabas. Walang laman loob ng katawan nito, tila sinimsim ang bawat laman loob. Kilala ng lahat ang biktima, si Kiray, isang dalagang tendera ng tinapa. Diyos ko po! Diyos ko po! Iyak ni Aling Seni habang tinatakpan ang mata ng bangkay. Muling nagtipon ang mga taga-baryo. Takot na ang lahat. Wala nang lumalabas ng bahay pagsapit ng alas 7. Ang mga tindahan ay sarado
at kahit ang mga hayop sa bakuran ay nakakulong na. Samantala si Mang Cardo ay patuloy pa rin nagrereklamo sa mga tao, kunwari galit sa mga nangyayari. Kailangan pala kasi ng pagroronda. Samahan ko kayo mamayang gabi. Sigaw ni Mang Cardo sa mga binata sa barangay hall. Hindi mo na kailangan, Mang Cardo. Kami na ni Nelson ang bahala. Pabilis na sabat ni Rafaela na pilit tinatago ang kilabot sa dibdib. Hindi pwedeng ako'y hindi kasali. Ako ang tanod dito. Sabi pa ni Mang Cardo. Lumapit si Nelson at mahina niyang binulong kay Rafaela. Paano kung siya nga ang halimaw gaya ng sabi ni Mang Pablo? Hindi tayo ang iluluwal sa tiyan niya ngayong gabi. Kaya nga wag tayong lalayo. Dalhin mo yung langis na binigay ni Mang Pablo. Sagot ni Rafaela habang pinipilit manatiling kalmado ang boses. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-ikot ang grupo ni Rafael at Nelson at Mang Cardo sa baryo. Tahimik ang lahat. Ang ilaw sa mga bahay ay nakakandado. Tangyang liwanag na mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa daan. Nang makarating sila sa may gulod sa gilid ng talahiban, biglang tumigil si Mang Cardo. Yumuko ito at tila sumisinghot sa lupa. Anong ginagawa mo dyan, Mang Cardo? Tanong ni Nelson. Kilala ko tong amoy na to Sariwang dugo. Sagot ni Mang Cardo habang napapikit. Dugo? Tanong ni Rafaela na ngayoy unti-unting humahawak sa garapon ng langis sa bulsa. Preskong dugo. May malapit lang dito. Hayop o tao, bagong sugat o bagong huli. Nagkatinginan sina Rafael at Nelson. Dahan-dahan silang umatras ngunit biglang lumingon si Mang Cardo. Ngumisi ito at sa isang iglap, biglang napunit ang kanyang balat sa dibdib. Tumambad ang mabalahibo, madilim at makapal. Tumilapon ang kanyang sombrero at unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang pagmumuka. Takbo! Sigaw ni Rafaela. Tumakbo sila palayo sa talahiban. Sa likod nila'y dinig nila ang malakas na yapag ng isang nilalang na nangangalit sa gutom. Humahangos ito. Dumadagungdung ang mga paa sa lupa. Sa kanto ng daan, lumitaw si Mang Pablo. May hawak siyang palaspas at garapon ng langis. Nasaan siya? Papunta siya dito. Sa lumang kamalig. Inilatag ni Mang Pablo ang mga dahon ng sambong at binuhusan ng langis. Humugot siya ng mahaba at itim na kutsilyong gawa sa tanso na binasbasan ng 7 pari at 7 albularyo mula sa iba't ibang bayan. Ilang minuto lang, dumating ang aswang. Humihingal, may laway sa bibig, may bahid ng dugo sa mga kuko. Nang makita si Mang Pablo, umalulong ito at biglang sumugod. Inihagis ni Mang Pablo ang isang abo sa mukha ng nilalang. Umusok ang paligid. Napatras si Mang Cardo sa sakit. Sigaw ng nilalang. Nakita ko ang anyo mo, Cardo. Hindi mo na malilinlang ang mga tao. Sigaw ni Mang Pablo. Hindi kayo mananalo sa akin. Galit na sigaw ni Mang Cardo habang pinipilit umatake. Ngunit tuwing lumalapit siya ay napapaso sa mga langis na ipinahid ni Mang Pablo sa kanyang sarili. Sumugod si Mang Pablo at sa isang iglap, sinaksak niya sa tagiliran ang kutsilyo na tanso. Napahiyaw si Mang Cardo. Tumalsik ang itim na dugo. Natumba ito sa damuhan at patuloy na napapasigaw. Sa ngalan ng mga biktimang kinain mo, ito ang kabayaran. Sabi ni Mang Pablo. Muling sinaksak ni Mang Pablo ang dibdib ng aswang. Kumurap ang mga mata nito at unti-unti ay nagbalik sa anyong tao si Mang Cardo. Patawad, tulungan niyo ko. Mahina nitong sambit. Wala ka nang maliligtas. Sobrang dami na ng kasalanan mo. Sa huling buntong hininga ni Mang Cardo, tuluyang napapikit ang kanyang mga mata. Ang katawan nito ay dahan-dahang naglihab hanggang sa tuluyang maging abo.
Tahimik ang buong paligid. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. Isa-isang lumabas ang mga taga-baryo. Bitbit ang mga lampara at kruspiho. Lumapit si Aling Zenny. Nagapi mo ba siya? Oo, Aling Zenny. Wala nang babalikan ng halimaw. Sagot ni Mang Pablo. Pero paano kung hindi lang siya ang nag-iisa dito? Tanong ni Judy habang mahigpit ang kapit sa bisig ni Rafaela. Tahimik si Mang Pablo. Tumingin siya sa langit. Sa bawat baryo, may tinatagong dilim. Kailangan lang natin ang lakas ng loob para ito'y ilawan. Nagising ang buong baryo sa balita ng pagkamatay ni Mang Cardo. Ngunit sa halip na dalamhati, katahimikan at pag-aalinlangan ang bumalot sa mga mukha ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na ang maunawaing tanod, ang laging nakangiting tumutulong, ay siya palang halimaw na kumakain ng kapwa. Kinahapunan, pinulong ni Mang Pablo sina Rafaela, Nelson, Judy at Aling Zenny sa harap ng kapilya. Hindi natin pwedeng ipagsigawan ng totoo sa lahat ng tao. Wika ni Mang Pablo habang hinahaplos ang kanyang rosaryo. May mga hindi naniniwala, may mga matatakot, at mas makakabuti nang manatili sa ating kaalaman ang buong katotohanan. Anong sasabihin natin sa mga tao? Na inatake siya ng ligaw na hayop o kaya nadulas siya sa may bangin? Sabihin na lang nating tinamaan siya ng rabies at kinakailangan siyang ihatid sa ospital pero hindi na umabot. Mas madali niyang paniwalaan kaysa sa isang tanod na aswang. Suwestyon ni Aling Zenny. Hindi ko alam kung matatahimik pa ako sa bahay namin. Laging dumaraan sa tapat ng bintana namin si Mang Cardo kapag madaling araw. Ngayon ko lang naisip, baka minamanmanan niya lang ako dati. Gagawin ko ang ritual mamayang gabi. Paniguradong hindi na siya makakabalik, pero may iniwan siyang mga palatandaan. Napakunot ang noo ni Rafaela. Ano pong palatandaan? May mga marka sa lupa sa paligid ng kanyang bahay. May hugis bilog na ginuhit sa lupa. May mga butong isinaayos sa hugis ng krus, pero pabaliktad. Ang mga yon ay ginagamit para makatawag pa ng mas malalakas na kung anong nilalang. Natahimik ang grupo. Isa-isang napatingin sa langit na nooy nagsisimula ng dumilima. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi lang pala si Mang Cardo ang may alam ng itim na dasal. May mga posibilidad na may iba pa sa baryo. Mga kasabwat, mga nagtatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. Kaya't kailangan tayong maging mapagmatsyag. Lalo ka na, Rafael. Malapit ka sa mga binata ng baryo. Opo, Mang Pablo. Sisiguraduhin kong walang makakalusot. Sagot ni Rafaela habang pinipisil ang pulseras na ibinigay sa kanya ng albularyo. Gawa sa pinitpit na dahon ng makabuhay at langis ng nyoga, panangga sa masamang nilalanga. Pagsapit ng gabi, inilatag ni Mang Pablo sa paligid ng bahay ni Mang Cardo ang mga pulang kandila. Tinandaan niya ang bawat direksyon. Hilaga, silangan, timog, kanluran. Pinudburan niya ito ng asin at abo ng tuyong panahawa. Sa loob ng bahay, wala nang laman kundi mga sirang gamit, ilang buto ng manok, at sa likod ng isang lumang aparadora, may nakita siyang kahon na gawa sa kahoy ng santola. Binuksan niya ito at tumambad ang laman, mga punit na larawan ng ilang taga-baryo, ilang hibla ng buhok at isang maliit na baso nga may natuyong dugo. Ang mga to gamit sa kulam o tawas. Pero mas malamang pang ritual para sa tawag ng itim na nilalang. Bulong ni Mang Pablo. Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa pagsasaayos ng patay na si Kiray, lumapit si Nelson kay Judy. Napansin mo ba si Tandang Andong kanina? Bakit? Anong meron kay Tandang Andong? Kanina habang tinutulungan ko si Aling Zenny sa tindahan, bigla siyang dumaan. Para bang hindi siya natatakot. Tapos may binulong siya kay Mang Pablo na hindi ko narinig. Tinignan ko lang kasi parang may kakaiba sa lakad niya. Parang nilalagnat pero matigas ang katawan. Sabi ni Nelson.
Siya ang isa pa? Bulong ni Judy. Huwag muna tayong basta maghinala, kailangan natin siguraduhin. Gabi ulit nang magbantay si Rafaela. Nakapwesto siya sa likod ng kapilya, kung saan madilim at walang ilaw. Bitbit niya ang kanyang pamalo at ang pulseras na may langis ng makabuhay. Sa kanyang paniniktik, nakita niyang dumaan si Tandang Andong sa iskinita. Bitbit ang isang supot. Hindi niya ito karaniwang nakikitang naglalakad ng ganoong oras. Sinundan ni Rafael si Tandang Andong hanggang sa gilid ng palayan. Doon nakita niyang binuksan ng matanda ang supot at inilabas ang isang basong may likido. Tila may binubulong ito habang iniikot-ikot ang daliri sa paligid ng baso. Dahan-dahang lumapit si Rafael at sinunggaba ng supot. "Hoy, ano ginagawa mo dyan?" sigaw ni Rafael. Nabigla si Tandang Andong. Pero hindi siya umatras. Sa halip tumingin ito kay Rafael at ngumisi. "Ikaw pala. Napakausisa mong bata ka. Alam mo ba, hindi mo dapat ito nakikita." Mabilis ang kilos ni Rafael. Ibinato niya ang pulseras na may langis kay Tandang Andong. Nang dumikit ito sa braso ng matanda, napasigaw ito. Umatras si Rafael at sumigaw. "Mang Pablo, nandito siya!" Mula sa kabilang bahagi ng palayan, dumating si Mang Pablo na may hawak na antigong matulis na patpat. Nang makita si Tandang Andong, hindi na siya nagtaka. Alam ko na noon pa, Andong. Amoy na kita. Isa ka sa mga tumutulong kay Cardo, di ba? Hindi ako gumagawa ng mga pagpatay. Siya lang ang pumapatay. Ako'y tagapasa lang ng mga mensahe. Sagot ni Tandang Andong habang tumutulo ang pawis. Lahat ng kasabwat, kasalanan din ang pasan. Ngayon wala na si Cardo. Sino ang susunod niyong bubuhayin? May paparating, mas malakas, mas matagal nang namamahinga. Ang halimaw na yon ay gigisingin ng huling patak ng dugo. Sabi ni Mang Andong. Biglang nangit-ngit si Mang Pablo at tinapik ang anting-anting sa dibdib ni Tandang Andong. Napaiktad ang matanda at nahimatay sa lupa. Rafael, Nelson, ikulong niyo siya sa silid sa likod ng kapilya. Sa loob ng 7 araw, pagbabantayan ko ang kanyang diwa. Hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya sinasabi ang pangalan ng halimaw na tinutukoy niya. Opo, Mang Pablo. Sa loob ng silid sa likod ng kapilya, ginapo si Tandang Andong gamit ang lubid na hinaluan ng pinagpakuluang ugat ng kamangyan. Nakatali ang kanyang mga pulso at binti, habang ang bibig niya may busal na gawa sa tela ng sako na pinatakan ng langis ng nyug at dahon ng suha. Nagbantay si Nelson sa pintuan habang si Judy na may nagdala ng pagkain tuwing alas 6 ng umaga at hapon. Tuwing tititigan ni Judy si Tandang Andong, tila may galit sa likod ng mga mata nito. Galit na pilit na itinatago sa mahinang katawan. Ano ba talagang tinutukoy mong halimaw? Tanong ni Judy, nang minsay walang ibang tao sa paligid. Anong ibig mo sabihin na mas malakas pa kay Cardo? Umisi si Tandang Andong. Umiling ito sabay sulyap sa altar sa gilid ng silid. Kung ako ang magsasalita ngayon, mas mapapahamak kayo. May mga nilalang na hindi natutulog. Naghihintay lang sila ng hudyat. Magsabi ka na habang may pagkakataon ka pa. Kung talagang hindi ikaw ang pumapatay, patunayan mong hindi ka rin halimaw sa katawang tao. Hindi sumagot si Tandang Andong. Umiling lang ito at muling ipinikit ang mga mata. Samantala si Mang Pablo ay abala sa pagsasaliksik ng mga lumang tala sa kanyang kahon ng mga aklat na dala pa mula sa antike. Binuklat niya ang isang lumang kasulatan na may pamagat na mga nilalang na ipinaglihim ng lupa. Binasa niya ang bahagi kung saan binanggit ang mga matandang halimaw sa ilalim ng sapa ng bagong tubig. Isang nilalang na kilala bilang Sipnay. Ang Sipnay ay hindi gaya ng karaniwang aswang. Ayon sa tala, ito ay isinumpa ng mga unang babaylan bilang tagapuksa ng sinumang lumapastangan sa banal na lupain.
Nakalibing ito sa ilalim ng sapa at ang dugo ng 3 biktima ang susi sa kanyang paggising. Sa oras na magising ito, wala na raw itong kamalayang pantao. Hindi ito nag-aanyong tao, isa itong ganap na halimaw. 3 dugo. Si Kiray ang batang lalaki at yung taga-Sitio Kalibo. Lahat sila kinain ni Cardo. Napapitlag si Mang Pablo. Agad siyang lumabas ng kanyang kubo at tinawag sina Rafael at Nelson. Kailangan natin puntahan ang sapa. May kailangan ako makita roon. Ngayon na kagad, Mang Pablo? Tanong ni Rafael. Ngayon din, bago pa tayo maunahan ng paggising ng nilalang. Dala ang sulo, palaspas at mga anting-anting, tumungo sila sa sapa. Malalim ang bahagi ng kagubatan na tinahak nila. May mga ahas na gumagapang sa tabi ng mga tuyong dahon. Tahimik ang buong paligid. Tangi ang tunog ng kuliglig at pag-agos ng tubig ang maririnig. Pagsapit nila sa sapa, natigilan si Nelson. May naamoy akong bulok na karne. Bungkalin natin ang lupa sa gitna ng sapa. Diyan mismo. Kumuha si Rafael ng kahoy at sinimulang hukayin ang lupa. Sa ikatlong hukay, may tumambad na kulay abong buto. Bungo ng tao. Mang Pablo, buto ng tao to ah. Hindi lang isa. Marami. Tingnan nyo sa paligid. Nagtinginan silang 3. Sa gilid ng mga batuhan ay may mga lumang butong tila itinampak lang. Mga bungo, tadyang, braso, binti. At hindi bababa sa 10 katawan ang tila nakalibing sa ilalim ng sapa. Mula pa pala noon, may pinapatay na dito. Si Cardo ang huling tagapangalaga ng lihim ng sapa. Pero siya lang ang kasalukuyang ginagamit para gisingin ang mas malakas pang halimaw. Sa biglaang sandali, yumanig ang lupa. Napahawak si Nelson sa puno. Ang tubig ng sapa ay umaangat at tila may humihigop mula sa ilalim. Mang Pablo, anong nangyayari? Gumagalaw ang lupa, may bumabangon. Mabilis na hinugot ni Mang Pablo ang itim na patpat. Naglatag siya ng bilog sa lupa at binudburan ng asin. Lumapit kayo sa loob, bilisan ninyo! Pumasok sila Rafael at Nelson sa loob ng bilog. Sa gitna ng sapa, isang malaking kamay na nababalot ng itim na balahibo ang unti-unting umahon. Kasunod nito, isang figurang mahaba ang leeg. Dilat ang mga matang kulay dilaw at bunganga nitong punong-puno ng mga matutulis na ngipin. Mas malaki pa ito kaysa kay Cardo. Halos kasing laki ng kalabaw, ngunit mas mabilis ang kilos at mas mabangis ang itsura. Siya ang Sipnay, bulong ni Mang Pablo. Umunguli ito ng malakas at ang kanyang tinig ay tila dagungdong sa buong kagubatan. Tumalbog ang tubig ng sapa habang dumediretso ang halimaw papunta sa kanila. Maya-maya pa, itinaas ni Mang Pablo ang itim na patpat at sinigawan ang nilalang. Sa ngalan ng mga ninunong nakatakda ng hangganan, binabawal ko ang pag-akyat mo sa ibabaw ng mundo. Ngunit hindi nagpatinag si Sipnaya. Lumundag ito at tumama sa harap ng bilog na asina. Nang hindi siya makapasok, tumili ito sa galit. Umikot-ikot sa labas, sinipa-sipa ang mga bato. Sinisira ang mga halaman. Hindi siya makalapit, pero hindi rin siya aalis hanggat hindi tayo umaalis dito sa lugar. Anong gagawin natin? Kailangan nating ilibing siya muli. Kailangan natin ng tulong ng baryo. Kinabukasan, pinatawag ni Mang Pablo sina Aling Zeni, Judy at ilang mga matatandang lalaki sa baryo. Pinaliwanag niya ang buong pangyayari mula sa pagiging aswang ni Mang Cardo, sa papel ni Tandang Andong at sa pagbangon ng nilalang mula sa sapa. Hindi na ito basta kwento ng kababalaghan. Ito ay laban ng buhay at dilim. At ang baryo ninyo ang magiging una at posibleng huling depensa. Sa sumunod na gabi, nagtungo ang kanilang grupo sa sapa. Sumunod sila ayon sa kagustuhan ni Mang Pablo. Tumayo sila paikot at inilabas ni Mang Pablo ang kanyang mahiwagang tungkod na may iba't ibang ukit ng simbolo na galing pa raw
sa kanyang mga kanununuan na matagal niya nang itinatago at kailangan lamang gamitin sa oras ng pangangailangan sa sitwasyong alanganin na ang lahat. Pagkahawak nilang lahat sa tungkod, binanggit nila ang orasyong itinuro ni Mang Pablo, sabay-sabay at nakapikit. Pagkatapos nun, biglang sabi ni Mang Pablo Ngayon mo mararanasan ang galit ng mga espiritu. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sigaw ni Mang Pablo at sabay-sabay nilang itinaas ang iisang tungkod at kasunod nun ang pagyanig ng lupa at ang pagdadalamhati ng sipnay. Animoy nalalamukot ang kanyang katawan, nagugusot-gusot ang balat at unti-unting naglalaho at nilalamon ng sapa. Pagkalubog ng sipnay sa sapa, tumahimik ang lahat at kasunod nun ay pagbagsak ng mga tao na humawak sa tungkod maliban lang kay Mang Pablo. Nananatili siyang nakatayo at sinabing, Nagtagumpay tayo. Naibalik natin ang demonyo kung saan siya nanggaling. Hindi na siya makakaahon pa dito sa ibabaw ng lupa. Magiging tahimik na ang ating barangay. Magpasalamat tayo sa Poong lumikha. Pagkatapos ng mga kaganapang yun, sa mga sumunod na araw, linggo, buwan at taon, naging tahimik na ang kanilang baryo. Bumalik sa dati ang regular na pamumuhay ng mga tao. Masasaya na ang mga bata kahit inaabot na ng gabi sa daan sa paglalaro. Wala na rin pangamba sa mga puso't isipan ng mga tao tuwing sasapit ang gabi o kahit madaling araw pa. Pero kahit kailan, hindi nila malilimutan na nang minsan nagkagulo sa kanilang barangay dahil lamang sa barangay tanod na aswang.